Thank you, blessed beloved preacher, Father Mark. Tayo po ay manalangin na mahal. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat. Mahal po yung Jesus, yung matamis banal na presensya, yung pinagdamahan siya manak sa hapong ito. Maraming salamat sa paglangis niyo po sa mga pag-awitan, sa mga patotoo, sa mga awitin ng Children's Choir, Adult Choir, Youth Choir, higit sa lahat, sa awitin ng Jesus Finest Generation Choir, mga tugtugan, instrumentalist, sa pagbibigay salamat po sa mga anak na tapat. Pag-aaral salita, mga Pinoon ko magpala, sa ganang aking loko magawa, umasalamat ko sa inyo sa dalangin, aming ginagalang mga pastor. Bless us once again, O Lord, through your word. Aming sinasaway lahat yan ang kaaway. I bind the of Satan in the name of Jesus. Timos sa milipang tao, kasaw. Right now, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. The highest praise, honor, and glory belong to our dearest Jesus. Lahat ng kapurihan para lamang sa kayong palang pangalan. Jesus Christ, the only God, the Creator of the heavens and the earth. I'd like also to give double honor and respect to beloved Pastor, Evangelist Wildistad Almeida, the end-time prophet of loving God. And we always remember and cherish the blessed memories of our beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, our beloved Mama Dear, sa kanyang mga beloved children. Nabati ko rin lahat natin beloved preachers, beloved co-workers, mga instrumentalists, yung mga webcast viewers, mga awit, sa ating mga bisita, at ganoon din sa mga beloved in-laws, at beloved Mr. po. Good afternoon po sa inyo. God bless you po sa ating sa webcast crew, sa ating control, at sa inyong lahat, tinamahal, magandang hapon po rin natin malapinoon. Kindly read the book of Hebrews, chapter 11, verse 4. Amen. Dito po sa mga Hebreo Kapitulo 11, may talatang 4. Sa panampalataya ni Abel ay naghandog sa Diyos ng lalong mabuting hain kaysa kay Cain. Sa pamagitan nito ay sinaksihan sa kanyang siya'y matuwid na nagpapato ang Diyos tungkol sa kanyang mga kaloob at sa pamagitan nito, patay na siya ay nagsasalita pa. Amen. Sa pananampalataya ay si Abel ay naghandog sa Diyos na lalong mabuting hain kaysa kay Cain. Sa magitan ito ay sinaksihan sa kanyang siya ay matuwid na nagpapatotoo ang Diyos tungkol sa kanyang mga kaloob. At sa magitan nito, patay na siya ay nagsasalita pa. Sa English, by faith, Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain. Sa mga foreigner, hindi po Cain ang pronunciation nila, Cain. May mga foreigner ba tayo? Parang may binati kanina na mga kapatira natin from abroad, nandito ngayon. Meron ba? Meron ba mga foreigner kasama tayo? Wala? Ha? Pinoy. Okay, akala ko may foreigner eh. And by which he obtained witness that he was righteous, God testifying of his gifts, and by it he being dead, yet speaketh. Si Cain daw, bagamat patay na, ay nagsasalita pa. Anong sinasabi niya? Ibig sabihin, kasi ang English kasi, ang Bible kasi, karamihan dahil shortcut. Sa English, and by it, he being dead, yet he speaks to us. Yan ang meaning. Bagamat siya'y patay na, ay nagsasalita pa siya, nangungusap pa siya sa atin. Palapakan natin malam. Yan ang meaning, amen? Patay na siya, pero meron siyang sinasabi sa atin. Yan ang meaning. Ganon katindi ang faith.
Ganun katindi ang pananampalataya, minamahal. Kaya nga, dahil sa kanyang pananampalataya, nanghandog siya ng lalong mabuting hain kaysa kay Cain. Sa English kasi, sabi diyan, he offered a more excellent sacrifice than Cain. So, kung iyong basahin mabuti yan, a more excellent, ibig sabihin noon, another term, more abundant gift. Yun ang meaning. Pag sinabing excellent sacrifice, abundant gift, abundant sacrifice. E pag gusto ka ng Diyos, magloob ng abundant, excellent, abundant. Amen? Ganun sa Biblia. Ganun ang pagsamba. When you worship the Lord with all your strength. Spend time. Magugol ka na mahabang panahon, mahabang oras, abunda na panahon ibigay mo sa Diyos. Ganyan ang gusto ng Panginoon. And God will accept your sacrifice. Amen? Lahat na nagawin mo, basta sagana ang ginagawa mo, God will accept it, and before Him, you become righteous. E dito, makikita natin yung dalawang nag-alay, Cain and Abel and Cain. Una, by faith. By faith, Abel offered unto God a more excellent, an abundant sacrifice than Cain, sa pananampalataya. Bakit siya naghandog ng sagana o excellent? Why? Because of his faith. Malapakan natin, Amen? You cannot give abundantly, you cannot offer to God an excellent sacrifice without your faith. Hindi mo magagawa yan kung wala kang tiwala sa Diyos. Bakit siya nagbigay ng sagana? Because he believes that God is worthy of His offerings. Nanampalataya siya. Hindi siya nagpigil sa kanyang paghahandog. So faith. Sa Biblia kasi, faith assures success. Pag mayroon kang faith, makakasiguro ka ng tagumpay. Amen ba? Lahat? Lahat ng gagawin mo magtatagumpay dahil mayroon kang faith. Mayroon kang panampalataya. 1 Chronicles chapter 20, verse 20. Kindly read. Dito po sa aklat ng Ikalawang Kronika, Kapitulo 20, ang talata po ay 20. Ganito po ang sinasabi, mga minamahal. At sila'y nagsibangong maaga sa kinaumagahan at nagsilabas sa ilang ng Tekoa. At habang sila'y nagsisilabas, si Josaphat ay tumayo at nagsabi, dingginin niyo ako, O Juda, at ninyong mga taga-Jerusalem. Sumampalataya kayo sa Panginoon niyong Diyos. Sa gayoy matatatag kayo. Sumampalataya kayo sa kanyang mga propeta. Sa gayoy giginhawa kayo. Malapakan natin, Panginoon. Mamaya, balikan natin yung Hebrews 11:4, yung pinaka-key verse natin. We will be going back later sa mga talata na yan. Pero dito, sa binabasa natin, anong sinabi ng hari ng Israel na hari ng Judah na si Jehoshaphat? Dinggin na niya ako, O Huda, at ninyong mga taga-Jerusalem. Sumampalataya kayo sa Panginoon ninyong Diyos, sa gayoy matatatag kayo. Matatatag ka, lahat ng gagawin mo magtatagumpay pag mayroon kang pananampalataya. Amen? Lahat ng gagawin mo, hindi ka mabibigo, basta mayroon kang pananampalataya. Amen? Brother, praise the Lord! Sumampalataya kayo sa kanyang mga propeta, sa gayoy giginhawa kayo.
Dito may prophet tayo, ating mga pastor. Ano sinabi ng mga pastor? Maglingkod ka ng totoo, lagi kang magpupuri, lagi kang attend, lagi kang maghayo, giginhawa ka. Totoo yan, dahil sinabi ng man of God, giginhawa ka. Kaya tayo'y pinagpapala ng ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya, faith assures success. Makakasiguro ka ng tagumpay pag mayroon kang faith. Lahat ng gagawin mo magtatagumpay. Sinabi ng Banal na Aklat. Another is, faith is a defensive weapon. Sandata pala ang panampalataya. Pakibasa. Ephesians chapter 6, verse 16. Dito po sa aklat ng Epeso, Kapitulo 6, ang talata po ay 16. Bukod dito ay taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya na siyang ipapatay ninyo sa lahat na nagniningas na suligi ng masama. Ayan o. Taglan ninyo ang kalasag ng panampalataya. Kalasag. Panangga. Pag sinabi kalasag, panangga. Yun po yung panampalataya. Na siyang ipapatay ninyo sa lahat ng nagninigas ng nasuligi ng masama. Suligi. Darts o pana. Yun sa, para maintindihan natin. Yung suligi ay dart o pana ng masama. Pinapana ang mga anak ng Diyos ng kaaway natin. We are being attacked by the enemy. Inaatake tayo, pinapana tayo. Sabi sa Biblia, sa English, fiery darts of the wicked. Nagniningas na mga suligi ng masama. Galit na galit ang kaaway, nagniningas. Anong panangga mo dyan, minamahal? Pananampalataya. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Sa huling panahon, in the end times, lalong magniningas ang mga atake ng kaaway sa mga Christians. In fact, marami nagsasabi na we are in the winnowing era of the Christian life. Nandito raw tayo sa winnowing era. Pag sinabing winnowing, pagliliglig. Correct. Panahon ng pagliliglig. In the end times, panahon niyang winnowing yan. Pagliliglig ng mga Kristiyano. Iligligin. Bakit? Kung titignan mo sa dictionary, ang meaning ng winnowing, paghiwalay ng bigas sa ipa. Yun ang winnowing. Paghiwalay ng palay, hiniwalay yung palay para mapikinabangan, hiwalay yung ipa. Yan pang winnowing. That is our situation in the end times. Yan ang kalagayan ng anak ng Diyos sa huling panahon. Giligligin, hiwalayin. Aalisin yung ipa. Sino yung natira? Yung bigas. Yung matatapat, yun ang bigas. Palakpakan natin, mga Panginoon. Liligligin lahat. Atakihin ang lahat ng Kristiyano. Lalo na sa huling panahon. We are in the end times. Mahal. At alam naman natin, anong ginagawa ng kaaway sa huling panahon? Uusigin ng mga Kristiyano. Imamar there, o after the rapture, o kahit na before the rapture, mayroon mga pagpapatay sa mga Kristiyano. Minamahal. Usigin sila. Ngunit, yung mga tapat, minamahal, hindi kaya ng kaaway. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Amen? Hindi kaya ng kaaway. Bakit ang tapat hindi kaya? Dahil yung mga tapat, malakas ang pananampalataya niyan. Amen? Pag matuwid ka at tapat ka, malakas ang faith mo. Kaya, hindi kaya ka ng kaaway. Kaya mong sanggain ang mga suligi, ang mga atake ng kaaway, kaya mong sanggain. Because strong is your faith. Malakas ang panampalataya mo. Pag malakas ang panampalataya mo, kaya mo pakilusin ang makapangyarihan kamay ng Diyos.
Amen? Kaya, faith is a defense weapon. Sandata yan, minamahal. Kahit na lahat, may virus na lahat ng tao sa mundo. Lahat ng virus ipalipad ng mga antikristo, mga elite people in this world, ipalipad nila ang mga virus sa mundo. Ikaw na anak ng Diyos, hindi ka tatablan. You will become victorious because faith is strong as your faith, sabi ng Biblia, and we can overcome the enemy because of your faith. And this is the victory that overcomes the world, even our faith. At ito ang tagumpay na magtatagumpay tayo sa sanlibutan. Ang ating pananampalataya. Amen? You will emerge victorious because of your faith. Kaya ito na mangyari, huwag mong alisin ang iyong pananampalataya. Faith is essential in prayer. Pag nanalangin ka na may pananampalataya, mahal, tutugunin ang iyong panalangin. James chapter 1 verse 5 up to 6. Can I read? Dito po sulat ni Santiago, Kapitulo 1, may talatang 5 hanggang 6. Ngunit kung nagkukulan ng karunungan, ang sinuman sa inyo ay humingi sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat na hindi nanunumbat at ito'y ibibigay sa Kanya. Ngunit humingi siyang may pananampalataya na walang anumang panggalinlangan sapagkat siyaong nag-alinlangan ni katulad ng isang alon na dagat na itinutulak ng hangin at ipinapadpad sa magkabi-kabila. Amen. Ang nagkukulang daw ng karunungan. Pakibalik doon sa 5. 1:5. Pakibilis yung ano natin. Ngunit kung nagkukulang ng karunungan ng sinuman sa inyo, ay humingi sa Diyos. Kung nagkukulang tayo ng karunungan. Wisdom, sabi sa English. If any of you lack wisdom, let him ask to the Lord. Nagkulang tayo ng karunungan. Mahingi tayo sa malapinoon. Hindi karunungan sa sanlibutan. Dahil ang karunungan sa sanlibutan ay kamangmangan sa harapan ng Diyos. Amen? Paano natin makukuha ang karunungan galing sa Diyos? Una, pag nananahan sa'yo si Jesus Christ, ating malapinon, you have the wisdom of God. Palapakan natin malapinon. Amen? Karunungan na espiritual ang tinutukoy. Alam mo, paano sundin ang kalooban ng Diyos? Yan ang karunungan tinutukoy. Naintindihan mo ang kanyang mga salita. Yun ang karunungan. Hindi karunungan sa mundo. Because the wisdom of this world is foolishness with God. Amen? Pinagpala kayo. Dahil ang karunungan dito na binigay sa atin sa panalangin ng mga pastor, sa pangangaral natin mga pastor, hindi karunungan ng sanlibutan, kundi karunungan galing sa Diyos. Spiritual. Kaya kahit may problema, kahit may pagsubok, kahit na mabigat ang naramdaman mo, patuloy ka nagagalak. Patuloy ka umiibig sa Diyos. Dahil naintindihan mo, mayroon kang karunungan galing sa ating mahal na Panginoon. Amen? Yan po tinutukoy. Kaya, if you lack wisdom, ask of God. Pag nagkukulang na tayo ng karunungan, humingi tayo sa mahal na Panginoon. Na nagbibigay ng sagana sa lahat ng at hindi nanunumbat. Nagbibigay ng sagana. Lahat ng hingin natin, hindi lang karunungan. Pagpapala, nagbibigay ang Diyos. Kalutasan ng problema, nagbibigay. Kanino patutukan niya, beloved Sister Early Sidro? Di ba? Matindi ang karamdaman, hopeless. Pero lagi siyang nagsumamamiyak araw at gabi. Ganyan ang Diyos. Pag nakita na, grabe ang fashion mo, talagang gusto mo mangyari isang bagay, sigurado yan, didingging ka ng ating mahal na Panginoon. Hindi basta-basta panalangin lang. Tayo naligtas tayo dito, nakarating tayo sa katotohanan, hindi sa isang malamya na panalangin, marubdob na panalangin ng pastor. He cries day and night without eating and drinking. Hindi malamya na panalangin.
Dugot pawis, walang kain-kain, mamaya araw gabi. Kaya tayo, hinubaran ng kasalanan, kaya pinalaya. We have been captive by the Satan. Bibilang ko, hindi tayo pinalaya because of the fervent prayer of the righteous man. Palakpakan natin, malapay noon. Amen? Kaya pag nanalangin ka, see to it. Kaya sabi ni Pablo, let your request be made known unto God. Hayaan mo raw ang panalangin mo makarating. Kailangan malaman daw ng Diyos ang panalangin mo makarating. Ibig sabihin, makakarating ang prayer natin pag mayroon tayong effort na ginagawa. Kaya may sacrifices talaga. Really clear in the Word of God. Malinaw. Kasi mayroong kaaway na humahadlang sa prayer. Tawag dyan, hindrances to prayer. May mga hadlang sa pananalangin. Kaya kung hindi marubdob ang prayer mo, haharangan ng kaawayan. Amen? Kaya, nagbibigay ng sagana at hindi nalulumbat. At ito ibibigay sa Kanya. Manghingi tayo sa Malapinoon. Pero hindi basta-basta panghihingi. May kasamang pagsusumamo. Hallelujah! Amen? Purihin ang ating Malapinoon. Kaya, faith is essential in prayer. Bakit tinutugon pag nagsisikap ka, umiyak ka? Grabe, minsan napupuyat ka because you are asking something from the Lord. Ibig sabihin yan, pag nagpupumilit ka, ibig sabihin, mayroon kang pananampalataya. Kasi kung wala kang pananampalataya, hindi mo magagawa yan. Nananampalataya ka, kaya ka nagsumikap, kasi nananampalataya ka na kayang gawin ng Diyos ang iyong hinihingi sa Kanya. Palakpakan natin, malapay noon. Lahat ng bagay kaya gawin ng Diyos if you have faith. Amen? Faith with anong klaseng faith? Persistent faith. Nagpupumilit at may gawa na pananampalataya. Yan po ang kailangan. Lalo na in the end times, you need a persistent faith with works. Faith without work is dead. Panampalataya na walang gawa, patay. Dapat nagpupumilit ang iyong pananampalataya. Lahat ng bagay, kaya gawin ng Diyos. Kahit anong bagay, kaya. Kailangan na pakita mo na nagpupumilit ka at may gawa ang iyong pananampalataya. Hebrews 11:32 up to 34. Dito po sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 11, ang talata po ay 32 hanggang 34. Ganito po ang sinasabi, mga minamahal. At ano pa ang aking sasabihin, sapagkat kukulangin ako ng panahon kung sasaysayin ko ang tungkol kay Gideon, kay Barak, kay Samson, kay Jepte, tungkol kay David at kay Samuel at sa mga propeta, na ang mga ito sa pamamagitan ng pananampalataya ay nangagsilupig ng mga kaharian, nagsigawa ng katwiran, nangagtamo ng mga pangako, nangagtikom ng mga bibig ng mga leon. 34. Nagsipatay ng bisa ng apoy, nangagkatanan sa talim ng tabak, nangagsilakas sa kahinaan, naging mga makapangyarihan sa pakipagbaka, nangagpakaurong ng mga hukbong taga-ibang lupa. Amen. Panapakan natin, malapay noon. Amen. Ito, yung mga nagtagumpay, ng mga anak ng Diyos. Ang tawag sa kanila, heroes of the Bible. The ancient heroes of the Bible. Ayan.
Sina Gideon, sina Barak, Samson, Jephthah, David, Samuel, at mga propeta. 33. Ano sabi dyan? Pakibilis. Na ang mga ito sa magitan ng panampalataya ay nagsilupig ng mga kaharian. Nilupig ang mga kaharian. Katulad na David, marami siyang, lahat ng nakaaway niyang kingdom, natalo niya lahat. Bagamat sila kaunti lang, natalo nila yung maraming mga sundalong kaharian. Palapakan natin malapino. Dahil sa pananampalataya. Gaya ng Diyos, sinabahan. Hindi sa tumitingin sa dami. Kahit isa ka lang, marami ang masasama humarap sa'yo. If you have faith, kaya mo sila talunin sa pangalan ni Jesus. Kung totoo man yung magkakaroon ng mga zombie sa apocalypse, kung totoo man yan, ba maganda yan. Dahil pag paikutan tayo dito, makikita na ng mga tao na buhay ang Diyos natin. Kita lang milyon yan. Sabi ng mga pastor, kita lang milyon sundalo. Sabi ng mga pastor, kung nabubuhay para kung nandun na sa nung panahon ng World War II, dahil sinakop tayo. In-invade tayo ng mga Japanese dito, Imperial Army. Matindi ang kasamaan ginawa nila. Ang mga Pilipina, pinagsamantana nila. Pinatay kahit mga bata. Walang mga awa. Galit ating mga pastor. Sabi ng pastor, kung ako'y nandito na, malaki na ako, hindi yan sila makakarating sa Pilipinas. I will defeat them to the gospel in the name of Jesus Christ. Totoo yan. Hallelujah. Praise the Lord. Kung totoo may mga sumbi, makikita natin sino ang totoong naglilingkod sa mahal na Panginoon. Sa mga ipa, matatalo ka ng sumbi. Pero pag ikaw bigas, matapat ka, walang demonyo kaya magtagumpay sa iyo. If God be with you, who can be against you? Hallelujah! Praise the Lord! Ang Diyos ay kasama sa mga matuwid at may pananampalataya. Pag may pananampalataya ka, ang tingin ng Diyos sa iyo, matuwid. Palakpakan natin, malapay noon. Amen? Hindi si Abraham. Bakit tinawag si Abraham? Sabi ng malapit sa kanya, Abraham, siya'y matanda na at siya'y walang anak nung matanda na siya. Anong sabi ng Panginoon? Magkakaroon ka ng anak at ang lahi mo ay kasindami ng bituin sa langit at kasindami ng mga buhangin sa baybayin. Samantala, wala bastang anak nung panahon na yan. Anong sabi ng Biblia? And Abraham believed God. At si Abraham ay naniwala sa sinabi ng Diyos. At ang kasunod, and it was counted to him for righteousness. Yung kanya paniniwala ay binilang sa kanya na siya ay matuwid. Palakpakan natin malapin. If you have faith, God will see you as a righteous man. Pag mayroon ka panampalataya, mahalaga panampalataya naman. Lahat kasi kaya gawin ng Diyos. Kahit may kahinaan ka, kaya kang gawin matuwid. Bakit? Mayroon kang pananampalataya sa ating malapin Diyos na walang imposible, kaya gawin lahat ng bagay. Ayan, nagsilupig na mga kaharian because of faith. Nagsigawa ng katuwiran. Ayan, naging matuwid. Gumawa ng matuwid sa harapan ng Diyos because of faith. Nangagtamo ng mga pangako. Ang mga pangako ng malapinon, makakamtan mo dahil mayroon kang pananampalataya. Amen ba, mahal? Ang pangako ng Diyos, sabi ng Biblia, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as your soul prospers. Diba? Ninanais ko, sabi ng masulatan na pagpalain ka. Ang tinutukoy, material prosperity. Ang tinutukoy. I wish above all things that express and be in health, na dapat malusog ang katawan natin. Amen ba, mahal?
even as your soul prospers. Kung paano yung kaluluwa ay pinagpapala. So tatlo yung sinasabi ng bansulatan. Spiritual, physical, and material prosperity. Kaya ba yan gawin ng Diyos sa kanyang mga anak? Kaya ba? Definitely, God can do it if you have faith. Hallelujah! Praise the Lord! Sumasampalataya ka, kaya gawin ng Diyos sa iyo yan. Kaya lang, dapat ang faith mo, persistent faith, panampalataya na nagpupumilit despite the adversities, sa kabila ng maraming hadlang, hindi ka tumitigil, tuloy ka sa pagsusaba mo, makakamit mo ang pangako ng Diyos. That is very clear in the Word of God. Kaya huwag ka talaga susuko, inamahal. Dahil totoong-totoo na may Diyos at totoong ikaw ay tinawag ng Diyos na buhay. Amen ba? Inamahal? Ayan. Nangagtamo ng pangako, nangagtikom ng mga bibig ng mga leon. Diba? Itinapon si Daniel, Prophet Daniel sa iyo ng mga leon. Anong denomination faith? Siya'y matuwid. Anong ginawa? Nagpadala ang Diyos, ang anghel, at tinikom ang bibig ng mga leon. Palapakan natin, malapay. The same is true today. Maraming leon sa end time. Hindi literal na leon. Leon ng virus. Leon ng mga demonyo na tatakutin ka. Ibabagsak ekonomiya. But your God is a God of gods and a King of kings. Hallelujah. Kaya patikumin ang masama. Hallelujah. Praise the Lord. Believe in the Word of God. Huwag mong tingnan ang sarili mo. Huwag mong tingnan ang iniisip mo na negative. Tumingin ka sa salita ng Diyos at sa Diyos na buhay na makapangyarihan. Looking unto Jesus, the author and finisher of your faith. Umpisahan mo at tatapusin ng ating mahal na Panginoon. Pag wala kang umpisahan, wala siyang tatapusin. Umpisahan mo, kahit walang-wala ka, umpisahan mo, kaya ka ng Diyos pagpalain. Ayaw na mga pinag-iikahos ka. Forever ka na ikahos. God is not glorified. Hindi sa lahat. Ibig sabihin ng mga Pinoon, manalangin ka, you must pray, magsumamo ka, at pagpapalain ka ng ating mahal na Panginoon. Di ba malinaw sa Biblia? I will bless the works of your hands. Pagpapalain ko ang gawa ng iyong kamay. Pangako ng Diyos yan. Kaya dapat masipag ka talaga. Lahat gawin mo. Di ba yung kapatiran natin pinatuto ko sa inyo dati? Nakalimutan, Brother Noel sa Montalban. We are so frequent before we were assigned here in Baliwag. Lagi kami sa Montalban. Medyo bundok-bundokin lugar na yun. May kapatiran nagpatuto si Brother Noel. Saan siya naghanap buhay noong araw? Sa Payatas. O, alam niyo na Payatas. Karating na kayo ng Payatas? Tapos na kamay, nakakarating na sa Payatas. Nung araw, nung lalo ng talahiban pa yung community, ang talahiban pa yan, 1983-84, nakasakay kami, mga pastor, wala pang aircon sa sasakyan ng mga pastor. Andun kami, alalay kami. Tagatulak kami pag tumitirik. Hallelujah. Ang sasakyan noon, luma, second hand. Nandun kami sa likod kasi pag tumirik, may tagatulak. Mga pastor, natutulog yun kasi laging puyat sa panalangin, natutulog sa biyahe yun. Sabi ng pastor, nasa Payatas na tayo. Sabi namin, bakit nalaman nyo mga pastor, itulog kayo? Hindi, naamoy ko eh. Palapakan natin, palapakan. Kasi yung sasakyan, hindi aircon. Pag dumaan ka sa comunal, malapit sa Payatas, maamoy mo mga basura. Kaya malalaman nun, nasa Payatas ka na kasi yung amoy ng basura. Nandun si Brother Noel, doon nagtatrabaho. Anong testimony niya? Naghakot siya ng mga basura, kinakaykay ng basura, yung mapapakinabangan, mga plastic, mga
mga dilata dyan, mga ano dyan, karton na mapakinabangan, pwede ibenta. Yun ang kinakaykay niya doon. At nilagay sa sako. At kinakarga niya, umuulan pa, kinakarga yung katas ng basura. Sabi niya, dumadaloy sa aking mukha. Pero habang siya'y, sabi niya, kung hindi ko gawin ito, paano ang pamilya ko naghintay sa akin sa bahay, walang pagkain? Ganun lang trials na dinaanan natin kapatid, Brother Noel. Beloved Brother Noel, nakalimutan ko lang apelido. Pero habang kumakatas yung mga basura sa kanyang mukha, ano sabi niya? Mahal na Pinoy, naniniwala ko, isang araw pagpapalain mo ako. Hallelujah! Yan ang gusto ng Diyos. Huwag kang tumingin sa sitwasyon mo. Tingnan mo ang Diyos na kaya gawin ang lahat ng bagay. I know, Lord, that someday, somehow, I will be blessed. Papapalain ako ng mga material na bagay. Umiiyak. Kasama na yung luha niya doon sa kumakatas na basura. Yan ang gusto ng Panginoon. Yung nandun ka sa kagipitan, umiiyak ka at may kasamang pagpupuri at pananampalataya. Oh, ano nangyari? Ngayon, ano nangyari ka ba, Noel? 3 ang bahay. Bawat bahay may nakapark na bagong sasakyan. Hallelujah! Master, praise the Lord! Imposible, sabi ni Manuel, that is impossible. Pero in God, there's nothing impossible. Hindi basta-basta bahay. Milyon ang halaga bawat isang bahay. 3. Ganun lang malapinon. He can lift you up from rags to riches. Kaya ng Diyos. Nga lang, huwag kang tumigil sa pagsusumamo. Huwag kang tumigil sa pagsunod sa kanyang kalooban. Kahit mahirap, gawin mo para masunod mo at mapalugdoan mo ang Diyos na may-ari ng lahat ng bagay. Yeah, nagpatikom mga maghihib ng mga leon. Verse 44. Sabi, 34. Nagsipatay ng bisa ng apoy. Di ba? Sinusunog sila, pero namatay yung apoy because of their faith. Maraming kapatid tayo dito nangyari. Nasusunog na yung bahay unless na palo. Kasi pag palo, ay, pag nirebuke mo, hindi mamatay apoy, dumadami yung apoy. Kasi palo. Pero pag matuwid ka, pag manalangin mo, pag dilat mo, yung apoy, patay na. Palapakan natin, malapay na. Hallelujah! Amen ba? Ay, may nagpatutuin kanina, nasusunog daw. Hindi namatay, pati bahay nasunog. Bakit? Paalala, kasi tumalikod sa paglilingkod. Pero pag nagpapatuloy ka, walang apoy na kaya sunugin ang bahay mo. Palakpakan natin, malapay no. Amen? Andun kami sa Pangasinan nung araw, pagsubok pa. That was about 20 years ago. San Carlos City, Pangasinan. Nasusunog habang nagpupuri kami. Overnight, nasusunog na, parating na, malapit na sa chapel yung sunog. Mga kapitbahay namin, lahat nakakarga ng gamit sa mga sasakyan nila. Eh kami, anong kakargahan namin? Wala namin yung sasakyan. Ni motor, wala kami. Kasi pagsubok pa, at ang bubong ng chapel natin, pawid. Kaya, kaunting apoy lang, sunog lahat. Yung ibang choir member, summer yon. Siyempre, mag-summer, mayroong kapatiran, nag-opening ng palay. Yung palay ba? Mayroon doon 2 sako ng palay. Sa sobrang tako ng sunog, nakarga ng isang workid, 2 sako, ang bigat nun ah. Naitakbo niya. Ang problema, hindi naman natuloy yung sunog, nag-prove niya sa paano, balik. Yung iba balik, hindi nakaya. Pero nung nasusunog yung kapitbahay, nakaya ilabas. Yung pulpit na mahaba, na maliit, kinarga ng isang choir member, tinakbo. Sabi nung kapatid, sabi nung kapitbahay, uy, yung tao may dalang kabaong. Anong kabaong? Pulpito namin yan. Napagkamalang kabaong yung pulpito. Ganyan ang mga trials sa daanan natin sa unang paunang mga pastor. Nandyan na apoy. Kapitbahay namin, sabi ko, puri tayo! Buhay ang Diyos natin, magpuri tayo! Sabi ng mga kapitbahay, hoy mga haleluya! Mapapamatay kayo dyan?
Papakamatay. Buhay ang Diyos namin. Nung isang bahay na lang, susunog na kami, biglang namatay ang apoy. Palakpakan natin, mamatay. Hallelujah! Praise the Lord! Ang problema, yung bigas at saka yung pulpito, hindi na maibalik. Pero sa walang problema, hayaan nyo na yan. Mahalaga, tayo hindi nasunog. Then God protected us from harm. Ganyan. Nagsipatay sa bisa ng apoy, nangakatanan sa talim ng tabak. Nakatanan sa talim ng tabak, ating mga pastor, and the 12 fair warriors in Holosolo, wala na, tatagain sila ng mga demonyo doon. Na? Pumasok kayo sa lungga namin, hindi kayo makakalabas dito. Yun ang sinasabi ng mga abusaya. Hindi na kayo makalabas dito. Pero, totoong Biblia, nangakatanan sa talim ng tabak. Nung tatagain mo na pastor, sabi ng pastor, hallelujah, Jesus name! Nanigas yung kamay, hindi nakagalaw. Ganyan. Ganyan ang panampalataya. You cannot do that if you have no faith. Hindi mo kaya gawin yan. Kaya manampalataya ka talaga, inamahal. At lahat ng mga bagay kaya gawin ng Diyos sa'yo. Nagsila ka sa kahinaan, naging mga makabayarihan sa pagkipagbaka. Ngayon, nakikipagbaka pa rin tayo. Nung sa lumang tipan, ang pagkipagbaka ay physical. Tao sa tao. Pero in our time, ang ating pagkipagbaka ay spiritual. Hindi na tao kalaban natin, mga masamang espiritu. Natatakutin ka, pahintuin ka, ididiscourage ka, you will become triumphant because of your faith in the Lord Jesus Christ. Amen? Nagpaorong ng mga hukbong taga-ibang lupa. Anong sabi sa 34? Quenched the violence of fire, escaped the edge of the sword, out of weakness were made strong, waxed valiant in fight, turned to flight the armies of the aliens. Nagsitakbo ang mga kalaban. Yung lumulusob sa kanila, hindi natuloy. Bumalik, nagsitakbo. Bakit? Mayroong pananampalataya. Dahil ang sinasampalatayan mo, hindi mahina na Diyos. Ang sinasampalatayan natin, malakas, makabayarihan na Diyos. Amen? Hallelujah! Praise the Lord! Balikan natin doon sa Hebrews 11:4. Pinaka-key verse natin. Kaya by faith, Abel offered a more excellent sacrifice than Cain. Sa panampalataya sa Abel ay naghandog sa Diyos na lalong mabuting hain kaysa kay Cain. Another translation is saganang hain. Sa magitan nito ay sinaksihan na sa kanyang siya'y matuwid. Nagpapatuto ang Diyos sa kanyang handog. Bakit nagpatuto? Anong patuto ng Diyos? Tinanggap. Yan ang testimony naman. He accepted the gifts, the offering of Abel. Yan ang testimony. He accepted. At sa pamagitan nito, patay na siya, ay nagsasalita pa. Sa pamagitan nito, patay na siya, ay nangungusap pa sa atin. Yun ang meaning. Shortcut kasi yan eh. He is dead and yet, He speaks to us today. Nangungusap siya sa atin ngayon. Ibig sabihin na Abel, pag sumampalataya ka, hindi ka pababayaan. Tatanggapin ng Diyos lahat ng bagay. Mga prayers mo, tatanggapin. Panalangin mo, tatanggapin. Didinggin. Yan ang meaning. Bagamat patay na siya, nangungusap siya sa atin ngayon. Gayahin mo ako. Yan ang meaning. He was accepted by God. Saan si Abel ngayon? Saan? Nasa langit, sa pila ng Diyos because of his faith. Amen? Dito, kung babasahin mang tuloy ang basa niyan, si Cain po hindi tinanggap ang kanyang gift, ang kanyang handog. Hindi tinanggap. Why? Bakit hindi tinanggap ng Diyos? Diyan, sa tuloy natin ang basa yan.
The acceptability depends on the inner motives and moral characters of the offerer. Ang pag-accept pala ng mga Pilipino sa ating mga offering, pagsamba, ating pagbibigay o whatever na ginagawa natin para sa Diyos, ang pagtanggap pala ng mga Pilipino yan, depende sa inner motives natin. Depende sa motibo ng puso natin. Why I am doing this? Di ba? Bakit ko ginagawa ito? Nakadepende. And the moral characters of the offers, yung moral character, bakit si Cain ay hindi tinanggap? Samantala si Abel ay tinanggap. Masyado malawak yan. Pero hindi natin basahin. Dito tayo sa 1 John chapter 3 verse 12. Can you read? Unang Juan 3:12. Dito po sa aklat ng unang Juan Kapitulo 3, ang talata po ay 12. Hindi gaya ni Cain na siya ay sama-sama at pinatay ang kanyang kapatid. At bakit niya pinatay? Sapagkat ang kanyang mga gawa ay masasama at ang mga gawa ng kanyang kapatid ay matuwid. Ngayon. Kaya pala tinanggap ng Diyos si Abel ang kanyang offering dahil ang kanyang mga gawa ay matuwid. So tinitingnan ng Diyos ang ating moral character. Amen? Pag sinabi moral, are you righteous or are you unrighteous? Pero pag may panampalataya ka, naglilingkod ka ng totoo, ang tawag sa iyo ng Diyos, matuwid, righteous. Malapakan natin, malapakan Panginoon. Amen ba? Kaya pala tinanggap ang offering ni Cain because he is evil. Evil ang kanyang moral character. Sinabi ng binasa natin. Si Abel ay, ano sabi dyan? 3:12. First John, not as Cain who was of the wicked one. Sa Abel daw ay sama-sama. The wicked one. Galing sa sama-sama. At pinatay ang kanyang kapatid. Pinatay. Sapagkat ang kanyang mga gawa ay masasama at ang mga gawa ng kanyang kapatid ay matuwid. So, from the very start, bago sila nag-offering, kilala na sila ng Diyos kung sino si Abel at sino si Cain. Kilala na sila. Kaya nung sila nag-alay, the offering of Abel was accepted, but the offering of Cain was rejected. Why? Because of their moral character. Palapakan natin, mahal na Panginoon. Dapat, umiibig tayo sa kabutihan. Iwaksin natin ang masama. Isa yan sa tininan ng Diyos. You shun evil and you love what is good. Dapat ganyan tayo. Laging may dalawa yan, naglalaban sa harap natin. Masama, mabuti. Lagi mong piliin ang mabuti kahit na masakit para sa'yo. Dahil pag nag-alay ka, pag nanalangin ka, tatanggapin ng Diyos ang iyong mga panalangin. Ayan, no? Pinatay ang kanyang kapatid. Pinatay kapatid mo, kaya mong patayin? My God. That is not the work of a righteous. The righteous sa Biblia, mas pinili mamatay kaysa pumatay. Malapakan natin, malapakan Panginoon. Amen? Hallelujah. Kaya nga, by faith, Abel offered a more abundant, a more excellent, ibig sabihin, masaganang handog. Nagpapakilala ito. This suggests the deeper gratitude of Abel. Ang kanyang malalim na pagsamba, pagpasalamat sa Diyos. And shows a fuller sense of the claims of God to the best. At naintindihan niya na ang Diyos ay may karapatan mag-claim ng pinaka-the best because He is the creator of everything. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Ganyan si Abel. Kaya, excellent ang kanyang nirigalo, ang kanyang handog, ang kanyang binigay. Excellent, abundant. Why? Because he knows that God has the authority to acquire the best. Dapat the best talaga sa kanya. The best sa Diyos, minamahal. At kaya, ibigay din sa iyo ang the best. If you give His best to the Lord, God will give His best to you. The best din ang ibibigay sa iyo ng ating mahal na Panginoon. Kaya ayaw naman natin ang paglilingkod na
malamya, maglilingkod na nag-atubili na kanilangan, he is not glorified. Pag naglingkod ka, lubusin mo, at hindi ka malalugi, lalo kang ibibless ng ating mahal na Panginoon Jesus. Genesis chapter 4, verse 10, kindly read. Tuloy lang natin sa 10. Ayan. At sinabi niya, anong iyong ginawa? Ang tinig ng dugo ng iyong kapatid ay dumadaing sa akin mula sa lupa. Ayun na. Kasi, after nung maghandog sila, nagkaroon ng jealousy at bago pa yan, mayroon ng jealousy talaga sa puso ni Cain. Kaya, after nung naghandog sila sa kanya ni-reject yung sa kanya ni Cain, kinausap yung kapatid. Niloko niya, halika, punta tayo sa isang lugar. Hindi natin binasa. Punta tayo dun sa bukid. Yung pala, ang purpose para sekreto niyang patayin. Para walang makakilala. Yun nga, pinatay. At ano sinabi sa 10, sinabi niya, anong iyong ginawa? Sabi ng malapirong kay Cain, ang tinig ng dugo ng iyong kapatid ay dumadaing sa akin mula sa lupa. Nakarating sa Diyos yung dugo. May tinig pala yung dugo. Anong klaseng daing ni Cain? Bago natin sagutin yan, basahin mo natin. Hebrews chapter 12, verse 24. Huling talata niya, minamahal. 12:24, the book of Hebrews. Dito po sa aklat ng mga Hebreo, Kapitulo 12, ang talata po ay 24. Ganito po ang sinasabi, mga minamahal. At kay Jesus na tagapamagitan ng bagong tipan at dugong pangwisik na nagsasalita ng lalong mabuti kaysa dugo ni Abel. Amen. Malapakan natin, malapakan. Amen. Ang dugo ni Abel ay nagsalita. Kanina, di ba? Nagsalita sa atin at nagsalita rin sa Diyos. Babasa natin kanya. Sabi ng mga Pinoon, ang dugo ng iyong kapatid na si Abel ay nagsasalita sa akin. Anong sinasalita? Anong pagsumamo ng dugo ni Abel sa Diyos? Kaya narinig ng Diyos. Paghihigante. Hindi man sinabi dyan, pero yun lumalabas. Abel cries for vengeance. Pero ang malapit noon, sa 12:24, yung kanyang dugo na nadanak, anong sinasabi? 12:24? To the blood of sprinkling that speaketh better things than that of Abel. Ang dugo ng Jesucristo ng salita rin. Pero better daw. Ang kay Abel kanina, anong salita? Salita ng paghihigante. Dahil siya'y pinatay na walang kasalanan. Pero ang Jesucristo, ang dugo niya, binuhos para sa pagpapatawad. Palapakan natin, malapit. Yan ang kaibahan. The blood of Jesus Christ speaks better than that of Abel because the blood of Abel speaks of vengeance, but the blood of Jesus Christ gives forgiveness to everyone. Nagpapatawad sa bawat nakakasala. Sana ganun tayo. Hallelujah. Lahat, mabuti ang ating kalooban. Hindi tayo na marunong maghigante. Ang gaganti ang Diyos. Kung mayroon gumasa na masama, ipanalangin mo. Yan ang gusto mo na Panginoon. Pag-pray mo na pagpalain siya, lalo kang pagpapalain ng Diyos. Ganyan ang Diyos. The blood of Abel speaks forgiveness, but the blood of Jesus Christ speaks of forgiveness. Dapat ganun tayo. Pagpapatawad, pag-ibig, pag-unawa, pagmahal sa kapwa, dapat yan ang nasa puso natin. Because that is the mind of our Lord Jesus Christ. Kahit na sinaktan na siya, kahit na siya'y inalimura, kahit na siya'y hinatulan ng mali, injustice, walang hustisya ang paghatol sa kanya. And yet, ang sinabi,
Hallelujah, hallelujah. Magsisisi tayo habang tayo nagpupuri. Hallelujah, hallelujah. Ikaw lang ang nagbigay pag-asa sa buhay. Ikaw lang ang maghari sa puso at labi. Upang sa pag-awit, ikaw lang ang mapag-ibig. Okay, sarap na magkapiling ka, O Jesus. Ngalan mo itataas, mahal naming Hari. Kailanman ang pag-ibig mo'y wagas at hindi nagbabago, Panginoon, ikaw lang. We worship your holy name, O my Jesus. Ikaw lang, O aming Diyos, ang aming susundan. Salita mo ay ilaw, gabay sa bawat hakbang. Kami may nagkukulang, nakakalimot man. Mananatili kang tapat, ang pag-ibig mo'y laging lahat. Okay, sarap ng makapiling ka, O Jesus. Ngalan mo'y itataas, mahal naming Hari. Kailanman ang pag-ibig mo'y wagas at hindi nagbabago, Panginoon, ikaw lang ang sasamahin. Okay, sarap Magpuri tayo sa ating mga Jesus. Napakabait ng Diyos na buhay. Magpagawa ng panalangin. Hallelujah! Praise the Lord! Kailanman ang pag-ibig mo'y wagas at hindi nagbabago, Panginoon, ikaw lang ang sasamahin. Ikaw lang, Panginoon, Magpuri tayo na mahal. aming susundan. Bigyan natin ang offering natin. The offering of praise to this Jesus. Hallelujah, hallelujah. Kami may nagkukulang, nakakalimot man. Manatili kang tapat, ang pag-ibig mo'y laging lahat. Okay, sarap na makapiling ka, O Jesus. Ngalan mo'y itataas, mahal naming Hari. Kailanman ang pag-ibig mo'y wagas at hindi nagbabago, Panginoon, ikaw lang ang sasambahin. Okay, sarap ang magkapiling ka, O Jesus. Ngalan mo'y itataas, mahal naming Hari. Kailanman ang pag-ibig mo'y wagas at hindi nagbabago, Panginoon, ikaw lang ang sasabahin. Okay, sarap ang magkapiling ka, O Jesus. Ngalan mo'y Magpuri tayo, minamahal. Tampahin natin ang Diyos na buhay. Napakabuti, napakabait, napakadakila. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ikaw lang ang sasabahin. Okay, sarap ang magkapiling ka, O Jesus. Ngalan mo'y itataas,
natin ang pinakamataas na pagpupuri sa ating mahal na Panginoon Jesus. Kahit na tayo nagkukulang, pero hindi nagbabago ang ating mahal na Panginoon Jesus. He is always the same. Hallelujah. 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 He answers our prayers. Tumutugon sa iyo mga manalangin. Ang mga pagsasumamo mo, hindi yan nagalimutan. Isang araw, may katugunan ang ating mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah! Huwag kang magalinlangan, minamahal. Kahit mabigat ang kalagayan mo, huwag kang magalinlangan. Isang araw, tutugon ang Diyos sa mga manalangin. Because He is a merciful God. Hallelujah! Hindi siya marunong magtaboy sa mga lumalapit sa Kanya. Ang tao minsan tatanggi sa iyo pag lumapit ka, pero malapit ni Jesus, hindi marunong tumanggi. Hallelujah! Hallelujah! Again, oh Jesus! Oh Jesus! Bago tayo dumako sa mga panalangin, sa mga baguhan na nandito. Hindi kayo may gusto bakit nandito kayo ngayon. Yan ay sinadya ng ating mahal na Panginoon Jesus para matanggap ninyo ang kaligtasan at buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos na buhay. Ang gusto mo maligtas sa apoy ng kapahamakan sa impyerno, isa lang gagawin po ninyo na mahal. Maniwala kayo sa Ebanghelyo ng ating mahal na Panginoon. Believe the gospel of God. The gospel of Jesus Christ is the power of God unto salvation. 4 na reglamento, 4 na requirements para masulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Una, paniniwala sa Ebanghelyo. Ebanghelyo, mabuting balita ng Diyos na hindi nakikita, naging tao. Namatay sa krus ni libing para ikaw ay ligtas. Nabuhay maguli. Ang kanyang dugo na nabuhos, naglinis sa iyong kasalanan. Yan po ang gospel. Yan Ebanghelyo. Maniwala ka dyan. Ikalawa, kailangan ng pagsisisi. Ang pagsisisi ay paghiwalay sa kasalanan. Katatlo, pagbautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Mayroon tayong tubig dyan, nakaredy dyan. Ilulubog kayo sa tubig, sabi ng Biblia, ang maniwala at magpabautismo ay maliligtas. Saan maliligtas? Sa karamdaman, higit sa lahat, sa apoy ng impyerno. Maligtas sa problema, maligtas sa virus. Mag-bautismo kayo mamaya, may problema kayo, may sakit kayo. Pag-ahon nyo, magaling na kayo at lutas na ang problema ninyo. Amen? Yan, ikatlo, ikapat, tanggapin mo ang banal na Espiritu. Manalangin po tayo na mahal. Sundin po yung panalangin, galing sa puso niyo yung mga baguhan. Hallelujah. Iniibigay natin yung malapit ni Jesus. Kaya nga sa namatay para iligtas tayo lahat ng mga sumasampalataya. Kaya sumampalataya tayo. Sundin yung isang simpleng panalangin. Dakila nga sa langit. Ako po'y naniniwala, ikaw ang Diyos na lumalang at langit at lupa. Nagkatawan tao, namatay sa krus ni libing at muli nabuhay para sa akin. Mahal po ni Jesus, patawarin niya po ako sa lahat na nagawa kong kasalanan. Mula pa na ako yung mamulat sa mundo hanggang sa mga oras na ito. Mahal po ni Jesus, linisin mo po ang aking puso na marumi sa kasalanan sa mamagitan ng banal na dugo na umago sa krus na ikaw ay napako ng dahil sa akin. Tinatanggap kita ngayon bilang sarili kong tagapagligtas. Diyos at hari ng aking buhay. Iligtas mo po ako, mahal po ni Jesus, 10 ng aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap ngayon, ito ang aking dalangin. Amen and amen and amen.
Nakilangan sa langit sa unang dalangin aming ginagalang mga pastor, mga tumanggap sa inyo sa hapong ito, patawarin siya ng mga kasalanan, iligtas niyo po sila sa aklat sa buhay, sulat niyo po ilang mga pangalan sa aklat ng buhay, gawin niyo po silang tunay na Kristiyano, isano sa puso sa gawa katotohanan, tagapagmana ng buhay na walang hanggan, sa pangalan ni Jesus, itangamo sa matalangin. Amen, and amen, and amen. Ay manalangin lahat ng may sakit, kalooban ng mahal na Panginoon, nagagaling kayo. Kalooban ng Diyos sa langit na malulutas ang problema mo. Lahat ng mabuting bagay, basta mabuting bagay, kalooban ng Diyos yan. Kaya manampalataya kayo, minamahal. Sampalatayan mo makapangyarihan siya, pero kikilos lamang siya kung ikaw ay nagtitiwala at sumasampalataya sa Kanya. Ilagay yung kamay sa ulo, lahat na may sakit. Isang kamay doon sa ulo, isang kamay doon sa parte ng katawan, nandoon ang yung sakit. Kahit anong sakit yan, kaya yan pagalingin. Believe! Manampalataya ka. Sabihin mo malang Pinisos, nanampalataya ako. Ako'y gagaling sa unang dalangin ng mahal pastor. Banggitin mo yan. Ngayon din, kaya ka pagalingin ng Diyos. Hallelujah! Praise the Lord! Ang walang sakit, itaas ang kamay, dalawang kamay. May problema kayo, kaya lutasin. Sabi mo na Pinon, naniwala ko, kaya mong lutasin. Kaya mo ko pagpalain. Gusto ng malap kalooban ng Diyos sa Biblia, pagpapalain ka. Upo, dakilang Ama sa langit sa matamis na pangalan ng aming pinakamahal na Jesus. So, nang dalangin namin ginagala, mga pastor, pagaling ng lahat na may sakit sa hapong ito. Kahit anong klase sakit, stroke, diabetes, COVID, psoriasis, cancer, leukemia, mga may problema, kahirapan, problema sa buhay, ikaw maglutas. Pagaling kayo ng mga sakit lahat, pagaling yung mga Pinoon. In Jesus' name, we pray in the name of Jesus. Solve the problems, Lord, and heal the sick and diseases. In Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! At aming sinasaway, lahat ng demonyo ng karamdaman, demonyo ng cancer, demonyo ng virus, COVID, kahirapan, cancer, psoriasis, lumayas ka. Ngayon din, I command you, demons of sickness, I command you in Jesus' name. Kasaw, right now, with the children of God, in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord. Mga kahirapan, lumayas ka ngayon din, sa anak ng Diyos, in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord, in the name of Jesus. Hallelujah, praise the Lord, in the name of Jesus. Thank you, there is. Magpasalamat tayo. Thank you, my Jesus. Thank you, there is Jesus. Thank you for the solution of problems. Thank you for the healing of our sickness and diseases. Thank you, my there is Jesus. Naniwala ba kayo na magaling na kayo? Naniwala ba kayo pinagpala na kayo? Tas ang kamay, naniwala. Tas ang kamay, naniwala. Tinanggap mo na. Sumigaw tatlong beses. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. God bless you, minamahal. Makabalik muna kayo sa inyong mga upuan, pansamantala, bago tayo dumako sa ating pansamantalang paghiwalay. Mayroon po tayong mga announcement. But before the announcement, we have a special offering. Minamahal, mayroon tayong special offering para po sa gawain natin, mga Pinoon. Iniipon natin yan, lahat ng binibigay niyo na special offering, iniipon natin yan lahat para magamit sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Amen? Mga bayaran natin. Then we will be having our crusade of the 3rd week of July. Inamahal. 3rd week ng July, may krusada po tayo. Nagpaalam na po tayo sa beloved children, sa panguna natin mga pastor. Then we have already the letter sa ating mayor. Ayaw ko kung naibigay na. At pinangako man ng mayor na dati, pwede tayo gumamit ng arena nila dyan. Libre. Purihin natin yung malapay. At kalooban ng Diyos na magkrusada dahil maraming tao ang gusto ng Malapinon makarinig ng gospel. Before He comes, bago sa bumalik, gusto niya ipangaral ang gospel para maraming maritas. And we are in the end times today. At ngayong June, kung alam mo, kung hindi mapigilan ng prayer yan, nakadepende yan sa prayer ng ating mga pastor. This month of June, ang naka-schedule po ng mga anti-crisis, blackout all over the world. Then, meron silang nakaprograma na depopulation. Mayroon depopulation, magbabawas sila ng populasyon. Na almost 90% ang babawasin sa mga tao. Ibig sabihin, marami silang papatayin na tao.
Yan ang programa nila. Pero pwede ang matuloy, pwede hindi. Because of the prayer ng ating malapastor. Amen? Kaya, magpatuloy tayo, ano man ang mga pagkakamali natin, pagsisihan natin, patuloy lang tayo, hindi tayo pabayaan. Ililigtas tayo kahit ano mangyari ng ating Diyos. Amen? So we are in the end times. The end is very, very near. Napakalapit na talaga. Nabasa ko lahat ang programa ng mga Antichrist, mga globalist. Hindi tayo natatakot sa kanila. Ako banggitin ko, the plans of the globalists is to depopulate the world. Marami silang papatayin. Pero hindi tayo natatakot. Dahil ang Diyos natin, buhay na Diyos. Amen? Kaya, magpatuloy tayo, minamahal. Then, kaya nagkukrusada, utos Malapinon, magkrusada tayo sa unang dalangin, mga pastor, kasi, kumbaga sa ano, yan ang warning ng Malapinon bago siya bumalik. Bago maghari ang Antichrist. Bago lubusan, makubkub ang buong mundo. In fact, ngayon bumabagsak na yung mga economy ng ibang mga bansa. Number 1 is Sri Lanka. Wala na, bagsak ang economy. Yan ang plano talaga nila. Ibagsak lahat ng ekonomiya. Kasi ang plano nila magkaroon ng one world government. Kaunti lang ang tao, gusto na mag-asenso lahat. Sino nasa likod yan? Demonyo. Amen? Kaya magkakurustada para ang mga pinili at ang mga niniwala ay iligtas ng ating mga Pilipino. Bago mangyari yan na kubkubin nilang mundo, babalik ang ating Malapinon para dagitin ang mga banal. Naman, magbigay tayo. Beloved Brother Romy Villamor, sa ating special offering. Hindi naman po yung pilitan, but if you love God, give an extra blessing for the work of the Lord. God bless you po, beloved OP. Tayo po'y manalangin sa ating special offering. O padakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa anong dalangin ng iyong nilangisan, mahal Panginoon. Hallelujah! Basbasan mo po ang aming special offering, mahal Panginoon. At sa magkakaloob, mahal Panginoon, hallelujah! Ibalik mo sa kanila ng makalibong beses, mahal Panginoon. Hallelujah! Itong aking samod dalangin sa makapangyarang pangalan ni Jesus. In Jesus' name, Amen. Reaching for the prize and giving everything. I give my life for this. It's what I live for. Nothing will keep me from all that you have for me. You hold my head up high. I live for you. Greater is He that's living in me than He that's in the world. Faith, I can move a mountain. I can do all things through Christ. I know faith, standing and believing. I can do all things through Christ who strengthens me. Reaching for the prize and giving everything. I give my life for this. It's what I live for. Nothing will keep me from all that you have for me. You hold my head up high. I live for you. Greater is He that's living in me than He that's in the world. Faith, I can move a mountain. I can do all things through Christ. I know faith, standing and believing. I can do all things through Christ. Strengthens me. Faith, I can move a mountain. I can do all things through Christ. I know faith, standing and believing. I can do all things through Christ. Strengthens me. God bless you, minamahal. Pagpalain kayo ng lubusan ng ating malapit na Jesus. Lord, God bless you so much po. Puri naman ang Pinoon. At tuloy-tuloy pa ang ating panambahan. Every Sunday dito po tayo
9 a.m. hanggang ganitong oras. Then Wednesday, dito po tayo alauna hanggang alas 5. Overnight prayer natin, alas 10. Meron po tayo gawain sa San Ildefonso, Bulacan na mahal. Kasabay po natin kanina. Kay ibang mga workers natin ay wala dito. Kasabay po natin sa San Ildefonso, Bulacan. Pwede natin isa sa mga outreach po natin. Then may mga Bible study po tayo sa iba't ibang dako ng Bulacan. Mayroong Huwebes, mayroong Martes, may Sabado. Pwede natin malapit noon. At may practice ang mimers right after sa ating closing prayer. Mga kasama sa practice ng mimers, wag muna kayo uwi. Mayroon kayong practice sa after na ating closing prayer. Pwede na malapit noon. Hallelujah. God bless you. Tayo tumayo na sa ating pansamantalang paghiwalay. Pwede natin malapit noon na beloved Brother Andy, beloved Brother Greg de la Cruz, sa ating closing prayer. Tumayo na po na pwede natin malapit. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved Opi. Tayo po ay sama-samang manlang sa ating pagtatapos. Opo, dakilang Diyos na magpapanya sa lahat sa pangal mo, mahal Panginoon Jesus, sa unat panalangin, mahal Pastor, mahal Panginoon. Maraming po salamat, mahal Panginoon, sa magandang araw pong binigay sa amin na idawas po namin na maluhalati ang iyong gawain, mahal Panginoon. Maraming salamat din po sa mga instrumentalist, mahal Panginoon, sa mga awit, magmula po sa Children's Choir, Adult Choir, at hallelujah, sa Pioneers Generation Choir, mahal Panginoon. Maraming salamat din po, mahal Panginoon, sa mga patuto na aming kapatiran, buhay na patuto, mahal Panginoon. Maraming salamat, mahal Panginoon. Ganun din po sa mga pagbibigay, mahal Panginoon. Maraming salamat din po, mahal Panginoon. At ikitsalat, mahal Panginoon, sa iyong banal na salita na dila na aming ngaral sa araw na ito, mahal Panginoon. Maraming salamat, mahal Panginoon. Mahal Panginoon, paano po din ako dito ligtas at payapa, mahal Panginoon, sa aming pag-uwi, mahal Panginoon. Balutin po kami ng iyong banal na presensya, mahal Panginoon. Pauwi na po kami ng maluhati, mahal Panginoon. Ito po sa amat panalangin sa marunong pangalan ni Jesus. Amen. God bless you, minamahal. We love you so much. Others, Jesus loves you more.